Pangalawa, makitungo sa misyon pero huwag pa rin magpapakita ng masamang ugali sa mga taong hindi kikilala at tatanggap sa atin. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Ito maganda itong tingnan eh. Pangalawa na gusto nating puntusan ay yung pakikitungo. Nino? Nung mga alagad. Saan? Doon sa mga taong pupuntahan nila. Doon sa mga taong tatanggap sa kanila. Doon sa mga taong magbubukas ng tahanan para sa kanila bilang mga nagmi-mission. Kaya ito po yung pangalawa. Makitungo sa mission. Napakahalaga ng usaping pag-uugali. Yung karakter, yung katangian, yung pagkatao ng isang maglilingkod. Kung saan ka pinatuloy, kung saan ka binuksan ng tahanan, kung saan ka pinapasok para doon mag-stay, para ikaw ay makapaglingkod sa tao. Ang sabi sa ating binasa, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Manatili, hindi magpalipat-lipat. Paano kung ang napuntahan ko ang laging pagkain gulay? Ang gusto ko karne. Tapos may nag-alok sa akin, Brad, punta ka dun sa amin, puro karne ulam dun. Iiwan ko ba yung unang bahay, unang tahanang nagpatuloy sa akin para doon sa aking pangsariling kapritsyo dahil hindi ko nagustuhan yung pagkain iniaalok, inihahanda para sa akin? Kapag ginawa ko yun na ako'y lumipat sa ibang lugar, sa ibang bahay dahil mas masarap ang ulam doon, ako po ay nagkukos ng division. Ako po ay nagkukos ng pagtatangi. Kaya nga, maganda pa rin na tingnan natin dito yung sinasabi ng ating Panginoon. Kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Manatili sa isang tahanan. Manatili sa isang lugar. Huwag magpalipat-lipat. Huwag magkaroon ng pagtatangi. Kaya maganda pa rin tingnan dito yung pag-uugali ng mga naglilingkod, yung mga ugali ng mga nagmimisyon. Kahit hindi tayo komportable doon sa isang lugar na yun dahil ito yung unang tumanggap sa atin, hindi tayo dapat nagrereklamo. Hindi dapat tayo kakikitaan ng magaspang na pag-uugali sapagkat ang makikita sa atin dapat ay yung pag-uugali ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po ninyo si Jesus. Nang siya pumunta sa bahay ni Sakeo, alam natin na maraming mata, maraming nagmamanman, maraming nagmamasid sa ating Panginoon, maraming naghahanap ng buta. Pero hindi niya pinansin yun eh. Nag-stone sa bahay ni Sakeo. Bakit? Kasi ang gusto niya, mailigtas niya si Sakeo at ang kanyang buong sambahayan. Kahit na maraming pwedeng isakdal, laban sa kanya yung mga taong nakapaligid sa kanya na itinuturing siyang banta sa kanilang relihiyong Judaismo. O di ba? Minsan kailangan tayo ay nagiging magandang halimbawa, impluwensya doon sa mga taong pinupuntahan natin. Kung ako man ay nagpunta sa isang lugar na ito, dapat ang daladala ko yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo, yung liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ako dapat nagko-cause ng trouble, hindi ako nagko-cause ng pagkakabahabahagi, hindi ako nagiging cause ng problema sa lugar na yon, hindi ako nagiging cause ng pabigat sa lugar na yon. Minsan kasi nagiging pabigat tayo kaya nahihirapan yung mga taong tinutuluyan natin, yung mga lugar na pinaglilingkuran natin. Kaya nga kapag tayo babalik doon, parang nakakibit balikat sila, parang medyo hindi maaliwalas yung kanilang mukha. Bakit? Siya na naman, andito na naman, siya na naman, o diba? Minsan ganun eh. Hindi tayo wini-welcome na pag mga ganun. Samantalang napakasarap sa pakinggan na welcome tayo. Hindi ka pa umaalis, sasabihan kang balik ka uli ha. Diba? So ito yung pangalawa, makitungo sa misyon. Ang sabi ng Panginoon ay manatili. Kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang yun. Pero, meron pong karugtong eh. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Meron pong instruction pa si Jesus sa kanyang mga alagad. Kapag ayaw sa inyo, huwag niyong ipilit
Kasi kahit si Jesus man, nang hindi siya tinanggap sa kanyang sariling bayan, hindi siya nagpumilit eh. Hindi nga siya nagpabilib eh. Hindi nga siya nagpakita ng mga himalat kababalaghan doon. Bakit? Hindi kasi siya tinanggap eh. Hindi kasi siya pinaniwalaan. Kaya kung ito'y karanasan ng ating Panginoon, ine-expect na niya na pwedeng ito'y maging karanasan din ng kanyang mga lingkod na isusugo. May mga hindi tatanggap, hindi kikilala sa kanila, ngunit huwag ipilit ang kanilang sarili, kundi mayroon siyang instruksyon, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Pag sinabi kasing ipagpag yung alikabok ng paa, parang ang ibig sabihin, hindi kayo nakarating sa lugar na yun. Parang hindi kayo pumunta sa lugar na yun. At kung anuman ang kapahamakan na maganap at nangyari sa lugar na yun, wala kayong pananagutan sapagkat hindi kayo nakarating doon. Hindi kayo tinanggap, hindi kayo pinaniwalaan sa lugar na yun. Rejected kayo. So yun yung ibig sabihin, ipagpag ang alikabok bilang babala sa mga taga roon. So, si Jesus, nang tawagin niya at isugo ang kanyang mga alagad, ini-expect na niya, nilalagay na niya sa kanilang isipan, ikinukondisyon na sila na sa kanilang paglilingkod, may mga taong hindi talaga matutuwa, hindi sila mapiplease, may hindi kikilala at hindi tatanggap. At ito yung solusyon. Umalis, huwag ipagpilitan. Pag ikaw ba ay walang mahuling isda sa isang lugar, sa isang ilog o dagat, mananatili ka ba doon? Ay magsasayang ka lang ng oras at panahon, mapapagod ka lang maghapon na wala kang mapapala, wala kang mapapakinabang. Kaya ano ang ginagawa ng mga mangingisda? Mamimingwit, manlalambat, di lumilipat ng ibang lugar sapagkat maaring sa ibang lugar nandoon yung maraming isda, doon maraming mahuhuli, doon maraming biyaya, o di ba? So yun yung ibig sabihin. Pangalawa, makitungo sa misyon pero huwag pa rin magpapakita ng masamang ugali sa mga taong hindi kikilala at tatanggap sa atin. Thank you, God, for everything.